Mom, she is back with another vlog. So, eto nga pala at on the way na kami papunta sa bahay ni na James dahil today ikakabit na nga yung cabinet sa kusina nila and syempre tutulong tayo dun para mag-organize. Mga hapon na nga kami nakarating dito. Paano ba naman? Umaga na ako nakatulog. So, eto na nga at naikabit na yung taas at babang cabinet. Medyo maalikabok at magulo pa nga sa baba kaya habang busy pa nga sila doon, dito na muna kami sa kwarto. So, dito sa second room kami nag-i-stay or kapag may guest sila dito, meron ditong sofa, may computer table dyan, meron ding kutsyon na pwedeng ilagay sa lapag, na pwedeng higaan ng mga guests. Bagong labay yung mga cover nila, kaya pinaglalagyan ko na muna ng cover yung sofa, yung kutsyon na ilalagay sa lapag, na higaan na rin. Pati na rin itong parang lazy sofa nila. Last weekend, nandito rin kami. So, naiwan ni Pinky yung phone charger niya dito. So, ngayon nga na nakabalik na kami, ayun, hindi pa rin gumagana every time charge yung phone. So, habang meron pang tinatapos doon sa kusina, for the go na nga muna kami para pumunta sa mga malapit na cellphone repair shop. Siguro mga 40 or 50 minutes nga kaming palakad-lakad dito. Nakahanap naman kami ng repair shop na nag-ayos nung charging pin. Yun pala ang problema, ang sabi. Tapos 300 pesos lang yung sinigil sa amin. Kasi nung una, merong kaming napagtanungan, 900 pesos daw. Sabi ko, love, alis muna tayo, tingin tayo sa iba. Buti na lang meron pa kaming ibang nakita na mas mura, 300 lang. So, naayos na nga. Next naman, nag-jeep kami papunta sa SMBF. Paano ba naman yung contact lens ni Pinggoy? Napunit ni Kowa, nasundot. So, kailangan niya maghanap ng contact lens. Todo laka din kami dito kasi nagtitingin-tingin nga kami kung saan may mga mura na contact lens na graded kasi may grado yung mata ni Pinggoy. So, pagka-uwi nga namin, ganito na yung itsura ng kusina. Sobrang ganda ng cabinet pero may kulang pa at kailangang tapusin tomorrow. Wala pa yatang 2 hours ako naglilinis dito. Si Kowa, nagpapaantok na. Gusto magpa-carry, magpakarga sa mami. So, ayun, nakatulog naman siya eventually. Pero, bumalik na nga ako dito sa baba. Midnight na to para magpatuloy nga sa paglilinis dito. Meron nga pala akong separate cleaning vlog na nai-upload para dito sa paglilinis ko sa kusina nila. Just in case na gusto nyo mapanood. Check nyo na lang sa page ko. Uploaded na siya few days ago. So, inabot ako dito ng madaling araw. Tapos, diretso edit na ako. So, umaga na nga. Ayan, at may pa-breakfast si Pinggoy. Then, nakatulog ako ilang oras. Pagising ko, eto nga yung nilutong lunch ni Pinggoy. And habang tulog pala ako, eto naman yung pinagagawa ni Pinky. Grabe, nakakatuwa yung progress niya kasi even sa pagdodrawing sa papel, sa notebook, nakakapaganto-ganto na rin siya kapag may time siya sa tablet or sa phone. Eto na nga yung update sa cabinet. Hindi pa talaga siya tapos. Ongoing pa rin yan pero kailangan na naming umuwi. Eto at isinabay na nga rin kami ni James dahil meron din siyang kailangang bitbiting napakalaking TV na magagamit doon sa kabilang bahay naman. Pangalawang araw na nga simula nagpareband ako. Hindi ko pa rin siya nababasa. Monday pa nga daw kasi ako pwedeng magbasa. So anyway, pagka-uwi naman sa kabila, dahil doon muna nagstay yung mag-aama ko, di diretso muna ako ng mall. Naghanap ako dito ng loose powder at saka tinted na lip balm. Kasi feeling ko minsan nabibigatan ako kapag lipstick yung suot ko or yung nilalagay ko sa lips ko. Gusto ko lagi moisturize siya. So, lip balm is the key. And meron na palang mga ganitong tinted. So, meron dito ang Pretty Secret. Tapos, pagka-check ko nga, may Vaseline din pala. Medyo mahal siya kasi parang almost times 3 yung presyo nito. Pero naisip ko kasi, syempre, Vaseline yan, kilalang kilala yan when it comes sa mga lip care, mga lip balm, pang moisturize ng skin, ng lips. So anyway, ayan nga yung mga na-check out ko. Bumili na rin ako dito ng pang shave kasi even yung lower na binti ko, sinishave ko siya from time to time. So eto nga at nagtitingin-tingin din ako ng eyebrow product dito. Tapos nag-offer si ate, si Miss Ronalyn, kung tama yung pagkakaalala ko. Sabi niya, ma'am, gusto mo try ko yung pangkilay sa'yo. So ayan na nga at kinilayan niya nga ako dito para matest. Na-curious kasi ako dun sa product na nakita ko, may castor oil siya. And as you can see, sobrang nipis ng buhok ko. Tapos, may isang side pa yun na parang na talaga, kalbo na siya. So, eto nga pala yung product na itatry niya sa akin. Meron siyang ginamit na maliit na brush dito para mas maging precise yung pagkaka-apply niya. Ang galing talaga ng mga makeup artist na naandito sa Watsons or yung mga nakikita natin sa mall. Kasi talagang bihasa sila sa pagkikilay. Alam mo yun, ako kasi may mga times na hirap ako
pagkikilay pa lang, hindi ko pa magawang ipantay. So, ganyan yung kaitsurahan ng momshi nyo. Dahil umalis ako, ang ginamit ko lang, sunblock lang talaga sa mukha. Wala nang iba. So, ayan na nga yung kilay after. So, anyway, eto na nga. At for the checkout na tayo. Tapos nakita ko, meron silang pa-free na dito, product kung meron kang ma-avail na certain amount. So, eto nga yung pinili ko, yung Powerpuff na eco bag. Pinag-install din nila ako ng app para may 100 peso discount. Meron ding free na pen. Wala lang, nakakatuwa kasi yung mga freebies, sa totoo lang. Next naman, dumiretso ako ng CR para masubukan ko nga itong Vaseline Emily and Paris edition nila, tsaka yung loose powder. So, yung kanina, sobrang mamantika na nga ng itsura ko. Tapos, ito na nga yung itsura niya after ko mag-loose powder and lip tint. In fairness, iba talaga nagagawa kapag maayos yung kilay mo. Kahit pa paano, mamula-mula naman yung lips mo, hindi ka mukhang putlain. Ang ganda nitong lip tint ng Vaseline. Sobrang worth it niya kasi pigmented siya, tapos nakaka-moisturize pa ng lips. Hindi mabigat sa feeling sa lips. So far, nagustuhan ko naman lahat ng mga pinagbibili natin sa Watsons. Nung papunta pala dito sa mall, kasabay ko sina Ate Ken, dumiretso sila ng grocery. So after ko nga mag-Watsons, nag-message ako, Ate Ken, nakauwi na ba? Kaya nakauwi na pala sila. Tapos kailangan din pala ni Ate Ken ng ponytail, kaya dumiretso na ako sa KKV. Pero pag nandito ka kasi talaga, grabe, mabubusog yung mata mo kakatingin ng sobrang daming cute products dito. Pero sa totoo lang, may kamahalan talaga siya. Nakahanap ako dito ng mga itim na ponytail. Ang cute nga kasi may lagayan pa siya. Pero grabehan ng presyo. Siguro ito mga 6 or 7 pieces lang yata. 129 na. Grabe yung mahal. So sabi ko, ay hanap na lang siguro ako sa labas. Pero nakita ko nga ito. Naisip ko, ay ang ganda. Perfect sa mga anak ko. 2 clip, 2 ponytail. Para kapag kunyari aalis kami. Ito yung magagamit ni Pinggoy para sa mga bagets. O diba? So, ang napili ko dito is yung una nga yung pink na may flower. Tapos yung isa naman, itong bear. Ano ba? Cute. In fairness, nakaka-relax din talagang tumingin-tingin. Window shopping sa mall. Paminsan-minsan. Diba? Na-curious din ako dito sa wafer nila. Affordable din naman siya. So, sinubukan ko. Pero matigas. Hindi siya masarap. Even yung mga anak ko, hindi nila bet yung wafer. Anyway, eto na nga. At naghanap naman ako ng para kay Pinggoy. And usually, kapag wala akong maisip na bibilhin for him, noodles na maanghang talaga. Parang you can never go wrong sa mga noodles na maanghang pag kay Pinggoy. So, ipapatry ko sa kanya itong isang maliit at saka isang malaking cup noodles nila dito. After ng KKV, dumiretso ko sa Broadway Gems. Doon ako nakabili ng mas affordable na ponytail para kay Ate Ken. So, anyway, eto na nga, kinabukasan. Late na ako nagising. Eto na naman ako. Hirap na hirap pa rin akong mag-adjust sa tulog ko. Pero kasi, kagabi pa lang, nagsabi na ako kay Pinggoy. Sabi ko, Love, gusto ko ng masabaw. Sinigang kaya na buto-buto. Kasi, iba rin talaga yung atake ng buto-buto na sinigang kesa sa baboy, sa isda. Diba? Iba-iba sila ng atake ng lasa. Maya-maya dumating na rin pala si Papa. Dito siya magla-lunch. So, ang usapan kasi ay bibili daw dapat siya ng pangkulay ng buhok. Gusto niya kasi gayahin yung buhok ni Pinggoy. Ganyan pa gold-gold. So, sabi ni Pinggoy, dapat pa umaga pa lang para at least kung may kailangang i-retouch, magawa din agad. Ganyan. So, si Pinggoy kasi kailangan ding pumunta sa kabilang bahay. But anyway, before that, meron pala ako ditong na-request na ganitong ang phone holder para sa motor niya. Nag-try lang din naman ako kasi madalas, pag mga ganitong pang motor, di naman ako na-approve sa ganyan dahil feeling ko hindi ko siya niche. Alam mo yon. Pero nagulat ako at nagpadala si seller. So, tuwan-tuwa talaga yung papa ko dito kasi di ba nabanggit ko nga na lately, pinag-aaralan niyang gamitin yung Waze para kapag motor siya somewhere, eto na lang yung magagamit niya. Meron siya na-try before, pang sasakyan. So, kinabit niya dito sa motor niya, tapos ang nangyari, nalaglag daw yung phone niya. So, ayan nga, ang ganda daw ng quality nito. Yung link nga pala ng phone holder, lagay ko na lang sa comment section, pero nasa showcase ko rin yan. Tapos, ang gulat ako kasi meron ako mga nakitang lumang picture namin ni Papa before, siguro mga 5 years ago. Eto na yung motor niya. So, tinanong ko si Papa, gano'n na ba katagal sa'yo yung motor niya? Kita nyo naman kasi, di ba? Mukha talaga siyang bagong-bago. Tapos sabi ni Papa, 11 years. Hala, kita mo naman yung itsura niya kumpara doon sa motor namin sa likod.
na napabayaan, nakakaloka. So habang naliligo nga ako, ang usapan kasi sina Pinggo at saka yung mga bata, dumiretso na sa kabila. Isa-set up kasi nila yung remote para sa bagong TV sa kabilang bahay na dala nga ni James. Si Papa, hindi pa rin tapos sa paglilinis ng motor niya. So dapat pupunta muna siya sa kabila, inom-inom sila doon, ng daddy ni Pinggoy, ganyan. Tapos tinanong ako ni Papa, saan ka ba pupunta, nak? Sabi ko, ay pupunta ako ng salon pa kasi may schedule ako ng pakulay ng buhok. Sabi niya, ganun ba? Sige, sama mo na ako. So ayun, at nag-ready na nga ako dahil meron akong bagong tumbler na nasubukan from Kada. And syempre, for the skirt tayo dahil feel na feel nga na ma'am siya ang skirt kasi hindi naman kakinisan ang balat. So hindi ako umangkas doon sa motor ni Papa. Natakot kasi ako doon umangkas. Pababa kasi siya. At saka ang bigat ko kasi feeling ko kapag umangkas nga ako doon sa motor mafa-flat siya. Charot. So itinawag lang ako ni Papa ng tricycle sa may kanto and ayan, nakasunod lang siya. So ayan nga pala at nagamit niya na rin yung phone holder niya. Maayos, secured na secured at mukhang safe na safe naman daw talaga yung kanyang cellphone doon. In-assess muna siya dito bago siya kulayan. So ang nangyari kasi, since may history na nga ng pagpapakulay na black yung buhok namin ni Papa, mahirap daw talagang ma-achieve yung gusto namin na light color. So yung kanya is i-bleach daw muna, tapos kukulayan. Then yung akin naman, dahil ang dami kong ang uban, nabanggit naman sa akin na light brown lang ang pwede. Pero hindi ko talaga ini-expect na magla-light siya ng bongga dahil nga galing ako sa pakulay na itim, 'di ba? Nagpa-pedicure na rin ako dito, pero ang sabi nga sa akin nung naglilinis, wag ko na daw muna i-pedicure, ipahinga ko na muna dahil nga ang dami ng mga white spot dito sa dulo ng kuko. So pahabain ko na muna until matanggal yung mga white na yan. Pero kung mga ganitong clear na nail polish, okay lang daw. And parang ngayon ko lang nakasabay si Papa sa salon yung ganito. And alam mo ba, sabi niya nga, ang sarap din pala sa feeling yung minsan maka-experience ka ng ganito. So naisip ko, ay ang galing naman, at least meron akong maisasama-sama, may hihila-hila kapag meron akong mga trip puntahan na ayaw naman ako samahan ni Pinggoy. Alam niyo naman, yung mga kaibigan ko talaga, malalayo sila, mostly nasa Pasig, ganyan. So natutuwa ako na nandiyan si Papa nga na pwede kong paasan ka. Yung mga naaya-aya ko ba minsan. Ilang oras na rin kami sa salon, buti na lang nagkaroon ako ng chance para lumabas. So bumili muna ako ng merienda namin ni Papa. So naisip ko itong guyabano juice kasi every time talaga na nakakita ko ng guyabano juice, naalala ko si Papa ko, yung nanay ko, kasi dati, yan ngayon lagi nilang tinitimpla nung magkakasama pa kami sa iisang bubong. So almost done na nga rin ako dito. As you can see, halos same lang din naman talaga siya. Hindi naman siya nag super duper light, pero at least kahit pa paano na-cover naman yung kaubanan ko dyan. Nagpa-trim na rin ako ng hair, mga 1/2 inch lang naman, and then ginupitan niya ako ng soft layer, and then gusto ko sana magpabangs pa dito, pero sinuggest niya na wag na daw kasi nga parang hindi daw maganda yung magiging itsura niya once na tumubo na yung mga natural hair ko. So anyway, ayan, after ng blow dry, nagustuhan ko naman yung outcome. So after nga maayusan ng buhok, lagi siyang merong ina-apply sa hair ko. Ang bango-bango. So tinanong ko, eto daw pala yun. Meron din silang binibenta, so nag-avail ako. So eto nga pala yung final look ng hair ni Papa. Ash brown daw yan. And in fairness, yung pagkaka-blow dry ng buhok niya, lalo sa harap, bumagay sa kanya. Mas naging bata yung itsura niya. Diba? Tapos na kami niyan. Eto, at for the kain na nga lang muna kami ng snacks. And shout out nga pala kasi even dito sa loob ng salon, meron palang naka-notice kay Ma'am Shinyo na nanonood daw siya ng vlog natin. Kasama niya yung sister niya, yung best friend niya. So shout out po sa'yo, madam. So meron lang silang ni-request dito na mag-greet kami para sa anniversary ng salon. On the way na ako, si Papa dumiretso na siya doon sa bahay niya. Pagka-uwi ko, ang una kong ang inasikaso, itong higaan. Kita mo naman, di ko talaga yan inayos bago ako umalis. Kasi nga nagmamadali na rin ako. Naisipan ko na nga rin gawa ng content yung bagong bedsheet na natanggap ko. Hindi pa naman nalabhan ni Pinggoy. So ang gagawin ko, videohan ko lang muna siya. And then after nyan, papalitan ko rin ng bagong labang bedsheet. Alam mo lately, kapag may mga opportunity na bedsheet ang kailangang i-promote, ang mga pinipili ko na king size na bed. Kasi dito, okay naman siya. Maganda talaga yung kutsyon ng Kosova. Kaso hindi kami kasang apat dyan. Siksikan pa rin kami. Although level up na nga yan dahil dati naka-double lang kami na size.
pinagkakasya talaga namin yung sarili namin doon. Kaso dito, hindi kami magkasya. Kaya minamanifest ko magka-king size tayong bed. But for now, tiis-tiis lang muna. So, ayun na nga pala yung itsura ng pinakabago nating 4-in-1 bed sheet set. Ang kasama niyan ay isang flat sheet, isang duvet cover, at 2 pirasong pundas. So, dahil hindi pa nga ito nalaban, hindi ko talaga siya caring gamitin. Kaya naman, inalis ko na nga para mailagay dun sa laundry basket. At eto yung gagamitin ko. So, eto nga palang nilagay ko. Siguro mga 2 or 3 years ko na yung binili. Noon pa sa Holler Mall. So, hindi ko alam na queen size pala yan. Kasi ang binili ko dati, naalala ko, double. Kaya nagtataka ako, every time ginagamit ko yung pink na bedsheet. Bakit parang ang laki lang kayo niya sa double? So, good thing, sinubukan ko siya dito. Loka siya, nakakatuwa. Then, eto naman yung aming kumot. Napakalambot ng ganitong kumot as in. So, ayun lang naman yung mga kaganapan lately and magiging active na ulit ako sa vlog. Salamat sa mga nag-abang. Nakapag K-drama na po ako. Yes po, Bon Appetit, Your Majesty po ang pinanood ko lately. Ay, ang ganda. Ayun na muna for today's video. Bye!